In today's episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang buhay noon at ngayon bago pa ang social media era. At kung ikaw, anong pipiliin mo? Halika na, pagkwentuhan nga natin yan. Eto pa, pag may na-aksidente o may kailangan ng tulong, hindi na nauna yung tulong. Pet peeve ko yan, yung tipong diba? Nauna pa mabukas ang cellphone bago tumawag. Okay lang yan, mabukas ka ng cellphone. Imbes na tumawag ka ng emergency services, nilive mo. Video muna nila muna. Meron po na aksidente dito, kawawa naman po. Kung sino po nakakakilala dito, pumunta po kayo dito sa may Fairview. Una, hindi mo yan, wala nakakakilala niya kung naka-helmet ka, tungaw ka. Tumawag ka ng emergency services muna before you do anything. Malaya kang mag-broadcast, malaya kang maging citizen journalist if you will. Pero mas kailangan ng tulong ng tao eh. Diba? Oo. So ayun, parang feeling ko, yun yung mga binago sa buhay natin pagdating sa ano. Ngayon ngang wala na. Diba, for example, no, doon hindi mo tayo affected. Iniisip ko lang yung context na, no, paano kung wala itong mga to? Ano nang gagawin, no? Halimbawa, somehow nakatulong yung COVID. Kasi wala talaga entertainment, source of entertainment. Nagsara din yung isang major TV station. Na meron na naman bagong deal para magkaroon ng prangkisa. Ay, gano'n, hindi ko alam. Oo, meron. Diba? Yung TikTok talaga rise up eh. Doon yun eh, diba? Doon nagsimula yung TikTok. So parang, sabi ko, kanina nung pinag-usapan natin, ano pag-usapan natin? Yung TikTok, pag-usapan natin, tsaka, paano mo ba dapat talaga hanapin ang happiness mo? Kasi ang happiness kasi masyado siyang broad na statement eh. Parang, depende. Ano bang klase ng happiness ang gusto mo? Entertainment? Yan lang. Para mas mag-narrow down yung option sa entertainment. Oo. Ako, babalik ko dun sa sinabi ko, ano ba yung interest mo talaga? Ano yung niche mo? Kasi you can get a lot of entertainment from different sources eh. Hindi lang social media. Pwede mo kung i-entertain, magsaya-sayo ka dito, okay lang. Diba? Oo, mga... Diba? Pero, ang hirap eh, kasi broad ang happiness, subjective pa yung definition niya. My happiness, it does not necessarily... in the same topic, for example, food, it does not mean a certain food makes me happy, will make you happy too. Diba? Para magkaiba tayo ng taste, magkaiba tayo ng dami na kinukonsumo sa example. Pero, kung tatanungin mo ako, if you really want to find happiness, ba't ka ba malungkot to begin with? Tama. Diba? Tanungin mo muna sa'yo, ba't ka malungkot? Then, let's try to mend that by addressing ba't ka malungkot. Baka yun yung start of happiness mo. Diba? Pero it does not, parang walang one-size-fits-all approach to this, no? Well, I don't think merong tao na pinanganak na masaya. Yung in a silver platter, yung parang from 0 to say 12 years old, wala kang pinagdaanan, hindi ka nalungkot. Anong magandang example? Anak ni Manny Pacquiao. Yung nag-rap, si Michael? Si Michael. Di ba nung in-interview yan, parang sinasabi niya, very specific, I don't have the exact quote, pero sinasabi niya, oo, mayaman ako, marami akong pera, anak ako ng tatay ko, Manny Pacquiao. Pero hindi naman ibig sabihin yun yung papasaya sa akin eh. Na-depress din ako. Bakit? Porque ba mayaman kami dahil anak ko Manny Pacquiao, maganda tingin sa amin ng mga tao. In fact, may mga bumubuli pa sa amin. Diba? Kaya hindi ako naniniwala hindi ako naniniwala na mayroong tao na absolutely masaya. Hindi. One way or another, mapapaisip ka pag upo mo sa kwarto mo wala ka ng kasama. Is this it? Diba? At minsan nga actually, the lack of happiness is due to non-contentment. Balik tayo dun sa Reels. Diba? Kung masaya ka na, di ba 3 video lang, masaya ka na, pero hindi, tuloy-tuloy ka na sa story. Ibig sabihin, kulang pa. One. Second, happiness is parang to look for happiness is a parang continuous parang search. You're gonna continue to hunt for happiness kasi Monday, masaya ka. Tuesday, iba na yung definition mo of happiness eh. Correct. Diba? So, walang direksyong sagot. In fact, pwede ko rin sabihin na TikTok lang magpapasaya sa akin. Pero talaga ba? Ba't ka nga ba nasa TikTok to begin with? Distraction ba siya from whatever is happening? Marami kang bagay na kailangan consider. Pero marami na akong sinabi.
Ikaw ba? How do you find your happiness? Alam mo, naisip ko dyan yung saying na happiness is a choice. Alam mo yung feeling na pag halimbawa nalagay ka sa sitwasyon na, ayan, sobrang lungkot mo, o kahit hindi sobrang lungkot mo, kailangan mo ng entertainment. Tapos kung isipin, kunwari walang TikTok. Oo, tama, na walang no man is an island. Pero pag nalagay ka sa sitwasyon na kailangan mong ikaw yung maging man in an island, kailangan mo talagang maghanap ng paglilibangan mo eh. For example, hindi na kulala tayo. Di ba dati pag pinapagalitan tayo, bawal tayong lumabas. Eh tayo, kitingkit kang lumabas, di ba? Ano gagawin mo? Kitikit ka eh. Oo naman. Di ba maghahanap ka, halimbawa yung manika, gawin mo siyang hostage. Ako yung sipit. Ginagawa mo robot. Ay, yun. Parang ngayon, di ba? Yung parang, kung sabi ko nga, na siguro ang kalungkutan ng gagaling sa pagiging hindi kontento, pwede mo rin makuha yung kasiyahan sa pagiging grateful sa kung anong meron ka. By maximizing kung ano yung meron ngayon. For example, kunwari na lang hindi na ba yung TikTok, nag-brown out ng 3 araw, matitegi ka na sa pagkatulala. Di ba yung iba, ang daming gagawin. Parang nung COVID, ang daming umusbong eh. Naging plantito, plantita. Naging cook, chef. Oo, naging dalgona era. Dalgona era. Oo. Alam mo yung gano'n, na parang ikaw talaga ang pwedeng mag-save ng sarili. Oo. By all means. You can be happy on your own terms at your own time. Tapos na-realize ko ngayon lang tinignan kitang gano'n, na pwede pa na positive side or na positive note. Ang buhay, parang algorithm yan. Ibibigay sa'yo kung ano yung lagi mong hinahanap. For example, di ba? Gusto mo mag-move on, gusto naghanap ka na nag-move on, pansinin mo, lahat nung nasa reels mo na tungkol sa mag-move on. This is how you move, steps on how to make you happy. Pag nanood ka naman ng mga food, yun yung darating sa'yo. Ang gusto ko lang ito paano magluto ng malutong na crispy belly. Mga ganyan. Next na lalabas na sa'yo, yung mga mukbang na gano'n. Alam mo na totoo talaga na ina-attract mo kung ano yung magiging ikaw. Di ba? Sabi ko, oo nga, ang buhay pala ay parang algorithm. Kung ano yung search mo yun. Pero at the same time, I'm gonna use the same, yung parang analogy mo of algorithm, by saying na ang buhay parang algorithm in respect of happiness na sometimes life will give you everything that you want to see, you want to hear, you want to feel. You're never gonna be satisfied anyway. So parang it's an endless journey and an endless parang hunt for what makes you happy. And tayo mga tao, we are not wired to be satisfied. Kasi kung wired tayo to be satisfied anyway, sapat na sa atin na kumain ng 3 beses sa isang araw. Or maybe less. Kasi if you think about it, marami tayong mga kababayan na mahirap. Na hirap kumuha ng pagkain, hirap kumuha ng hanap buhay. If you think about it, kung ang mga tao ay wired to be satisfied, yung may ending ang happiness, sapat na sa kanilang sitwasyon nila. Hindi na sila maghahanap buhay, hindi sila maghahanap ng ibang paraan para mabuhay. Pero hindi ganun tayo winayang, hindi tayo ganun kinrate ni Lord. Kinrate tayo ni Lord to keep on searching for what makes us better, what makes us happy, and sometimes it's never gonna end. So, happiness is an infinite search for what it is. At saka tama rin talaga, yung kasabihan na lahat ng sobra masama. For example, yan, yung panunood ng Reels, ng TikTok, nababad mo yung sarili mo, yes, na-entertain ka, maganda yun. Pero na-consume ka maghapon, na sana mas kumikita ka. Naligo ka man lang sana. Mas marami kang nagawa. Minsan hindi pa siya healthy kasi hindi ka na nagkakaroon ng physical activity. Correct. Nakakasira pa siya ng mata. Correct. Diba? So talagang ang buhay kailangan ng balance. Masigit ko lang, natin, pinapagalitan tayo, pag nagbabasa tayo na nakahiga, nakakaduling, nakabulang tayo. Samantalang siya nagtitiktok na babasa. Diba? Ngayon, kahit anong posisyon, naka-upside down niya ito, mag-social media ka eh. Ang malupit pa ulit-ulit kasi nakatulugan. Oo, diba? Paano ganuhin ang ganyan-ganyan? Paano ganuhin ang ganyan-ganyan? Paano ganuhin ang ganyan-ganyan? Alam mo, minsan babango ka na lang, ayan pa, nabaliktad. Diba dati, ang mga magulang na kumukontrol sa mga anak, ngayon, mama, ko lang naman mga ganyan, kasi minsan naniniwala siya eh. Alam mo bang bumili siya ng mangkok? Sabi niya, dumating. 4 pesos lang. Bumili siya 4. Kuya, kasi laki ng patukan ng mangkok. Yung mangkok. Lalagyan ng sasawan. Oo. Tapos, sabi ko kasi, hindi ka dapat naniniwala sa dapat ganyan-ganyan. Oo, dapat check muna. May isang beses kumatok, i-register ko daw siya. Ano daw phone number sa bahay.
Sabi ko, bakit? Alin mo yung phone number sa bahay, ma? Hindi, ilagay mo lang yung phone. Yung phone, sabi ko, ano to, cellphone number? Di lalagay ko yung cellphone. Kasi piso gold daw. Pag bumili ka daw ng piso, may chance ka makakuha ng piso gold. So, register naman si Atashiwa. Pagtingin ko, bili ka muna ng 800 para makakuha ka ng package na. So, nabigay mo na yung number? Number, pero hindi ko na-click yung submit. Ayaw mo na lang. Sabi ko sa kanya, ma, lagi mo tatandaan yung mga bagay na too good to be true. Ginto, piso, di ba? Matakot ka kung anong laban. Kumbaga, iba parang yung mga ganyang platforms ngayon, like the Facebook Reels, TikTok, etc. Ano na siya, parang it's everybody's game. Nakadepende na lang sa'yo kung paano mo kukontrol. Ako, alam mo ko, hindi talaga ako maka-social media. Lately na lang ako sa Facebook Reels. Mas maka-coin master ako, yung game ko. Ako nga sabi niya. Royal Match, yung yung... Di ka sa Royal Match? Yung pares-pares sa mga kulay. Ako, coin master. Sabi ko nga, nagbibiro kami dati ng mga kaibigan ko. Ako lang ang medyo nagko-content na hindi magaling sa mga Facebook, Instagram. Hindi talaga. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro kanya-kanya talaga. Hindi ako na-hook. Ako nag-post lang ako. Post, like, basa, nood. Wala akong ibang gamit sa social media. Parang feeling ko nga kung ako ay, kunyari lang maban yung Facebook dito. Huwag naman. Kunyari lang. I can live the same. I can love. I can touch the heavens. Huwag kang tayo. Hindi ako, I can live my life similarly. Maybe not the same, but very similarly. Mas mahirap lang siguro mag-communicate. And I think ito rin yung benefit kasi ng social media, no? Connections. Yeah. Eto, may tanong ako sa'yo. Pero pag-isipan mo ng malalim muna, with all aspects bago ka sumagot. Kung bibigyan ka ng second life, anong pipiliin mo yung panahon natin na classic, o itong digital age na to? Either or lang, or I can get one? Gaga, ba't ito pinapili kung pwede pala parehas? Okay. I have to be honest. I still select this era. I will select this era. Although I love yung previous era natin. Alam mo bakit? Through all the bad things that you can see and hear through social media, alam mo one thing's common na one thing is very important. Mas madali ang communication. Less costly ang communication. I can tell you na, kapatid, nabangga ako. Chat. Pag nabangga ka nung araw, telepono. Diba? Kailangan may pangtawag, may load ka, o load max, 25. Balita, for example. Pag balita, although not everything that you see sa social media, sa internet ay tama, dati para makakuha ka ng balita, bibili ka ng dyaryo sa umaga, maghihintay ka ng tanghali na update sa tanghali, tapos yung mismong evening news para magkaroon ka ng access sa balita. Pagpalagay na rin natin na may value and I personally think na maganda yung value na ibinibigay ng mga laro ng araw. Kasi may direct engagement, direct connection ka with your friends, with your peers, pag nalaro kayo sa labas, di ba? But I think yung social media gives currently, I think it makes you happy too Siguro at this point unique yung happiness na binibigay ng each of the era. Parang, like for example, yung dating era, pwede kang maglaro physically, pwede kang makipagkaibigan, kaya hindi mo kakilala. Pero same is true with online game as an example. In fact, sport na nga siya ngayon di ba? E-sports, di ba? So, I cannot just simply discount yung fact na whilst masaya yung era natin, I cannot get the same benefits from here. Medyo magastos, kasi kailangan ng cellphone, all of those things. So, sino ba walang cellphone ngayon? I think, kahit ngayong pobre sa kalsada, nakaka-access ng cellphone Pero, feeling ko, sinasagot ko to in such a way na kung sa 100, 51 yung era ngayon, 49 yung era dati. Sobrang lapit. Kasi, I still value yung lahat ng mga saya, yung memories nung era natin nung bata pa tayo. In fact, I miss yung mga panahon na yun kasi very stress-free. Parang mag-aaral lang ako, maglalaro, magdadasal, tapos matutulog, di ba? Medyo chill ang buhay. Ito,
you have to contend with people, what people will tell you sa social media, anong nababasa mo. Kasi, ito lang naman. Sa social media, sa sobrang accessible ng information, lahat na-access mo. Malulod ka talaga with information, hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan mo, kung ano yung totoo, ano yung hindi. So, parang to have such convenience with social media is to exert extra effort to make sure that what you're getting is what you need. So, may mga pros and cons. Pero I'll select this area now. Pero syempre, everything in excess, everything in na sobra, I'd still forgo yung sobra. Yung tama lang. Correct. Ikaw. Ako, ang sagot ko is, ito rin panahon na to. Interesting. I thought you were gonna say the other way. Hindi pa ako tapos eh. Okay. Dapat yun sabihin ko eh. Pero pag naiisip ko kung gaano kadali mag-Waze ngayon at Google Maps, promise, yun lang iniisip ko. Pero alam mo, kahit piliin ko tong era na to, sa puso ko, sobrang swerte kong pinagdaanan ko yun. Totoo yun. Yun yung feeling kong advantage ko sa advantage natin sa generation ngayon. Kasi, lahat ng meron ngayon sa social media, lahat yan nag-update. Parang mga softwares, laging may bago. Pero yung memories na iniwan sa atin ng kabataan natin, dadali natin yung hanggang tumanda tayo. Core memory yan. Yung ikikwento mo sa anak mo, kami noon, nagtatakbuhan kami ng ganyan. Kami noon. Malaking factor lang yung digital age ngayon kasi mas pinagaan. Mas pinadala. Yung kwento mo may picture na, nung first birth, payat ko pa din ako pakikita. Mga babies natin, kanina na pinapakita natin yung last year, nag-uusap pa sila through ubo. Ngayon, nag-uusap na sila ng walang subtitle, nagkakaintindihan sila. Yun yung masarap sa pakiramdam, pero sa puso ko, nandun yung buti pinagdaanan ko. Parang pag nililingon mo siya ang fresh, alam mo yung ganun, pero iba talaga yung yon. Kaya naman, alam ang masasabi ko, bago natin tapusin to is, tamang control lang, lahat ng pinagdaanan natin at lahat ng nangyari ngayon, even the digital age, magiging mabuti siya sa atin. Diba? Plus, adapt to changes. Katulad yan, naban man ng TikTok kahit hindi man tayo apektado, huwag po mawala ng pag-asa, may bagong lalabas. Hindi ako naman, siguro ang message ko lang, hindi to clarify, hindi pa naman to nangyayari sa Pilipinas. Siguro if I were to talk to people na mawawalan ng oportunidad because of TikTok, I think there's still going to be a way naman to figure this out, diba? Pero pagpalagay natin wala na, I think babalik tayo sa huling pinag-usapan dito sa huling episode, yung adapting to change. This is precisely the change that you need to adapt to. Kasi kung kunyari, yung TikTok, ginagawa mong panghanap buhay, pag nawala yung TikTok, nawala ka na rin ng paghahanap buhay yan, titigil din ang buhay mo. So, if I were you, find ways. This is the right time to adapt. Now, if you are going to be sad because mawawala yung TikTok dahil wala ka ng entertainment, revisit. Bakit ka ba naghahanap ng entertainment? Ano yung kinalulungkot mo? Tsaka, tanungin mo yung sarili mo, may alternatives ba? Baka naman meron. Again, at the end of the day, I won't invalidate your feeling ng needing to be happy. Pero at the same time, I won't go as far as saying na this is the end all be all. Parang sabi ko nga, nag-agree ka rin naman sa akin na the pursuit of happiness is endless. Dahil ganun tayo mga tao, ganun tayo yung minolde ng Panginoon eh. Na we're always going to look for happiness no matter what anyway. So, hindi mo dapat i-fixate yung sarili mo, i-molde yung idea mo of happiness because of a social media platform. Talk to your parents, talk to your friends. Magsayaw-sayaw kayo. I'm about to say that na kahit ano man yung pagbabagong dumating, digital age man, yung classic days, ang pinakamahalagang dapat maintain natin yung bond sa mga mahal natin sa buhay kasi yun ang forever na hindi nababan. Hindi nababan yun. Saka, imagine mo, kung hindi mo yung gagawin ngayon, next time robots na yung kausap mo, saka AI. Yung ganda. Diba? And if that time comes, mas mahirap. Mas mahirap ang pursuit of happiness kasi mas out of reach na siya. Correct. Mas complex, if you will. Kaya naman, ayun, maraming salamat dahil sinamahan niyo kami dito sa conversation namin, dahil kami mag-Facebook Reels na. At dahil dyan, dahil nag-internet rin naman kayo, please, i-follow nyo na po kami at pakinggan. I-share nyo po ang aming podcast in the right corner sa Spotify. Hanapin nyo po kami doon with Almira Sheila and Kuya Duwayne. Ako po, makikita nyo po
Ako po, makikita niyo po ako on YouTube, Almira Shil, Facebook page, Instagram, X, Almira Shil. Ikaw? Ako naman, nasa Instagram, Kuya Dwayne, nasa X, Kuya Dwayne. Saka, sobrang na-enjoy namin yung mga comments. Parang, we wish we have time to respond. Pero, hopefully, dumami kayo para mas mag-struggle kami para mag-respond. Positive problem yan. Positive problem na we will be willing to face. And syempre, speaking about TikTok, huwag niyo po kalimutang i-follow ang aming pinaka-cute at pinakamamahal naming mama, Mama Snorlax Official. My official. Ayan, makikita niyo kung gaano siya ka-cute. Kaya parang minsan gusto siyang patayan ng wifi kaka-TikTok niya. So, ayun guys, we'll see you again next time. Paano po, maraming salamat and bye! Bye!